Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na mapipirmahan ang 2025 national budget bago matapos ang taon. Masusing pag-aaral isinasagawa. Pagbibigay ng Executive Clemency kay Mary Jane Veloso, hindi pa napagdedesisyonan ng Pangulo. Buong araw na libreng sakay sa LRT Line 1 and 2 at sa MRT 3, maagang pamasko ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pasahero. Service Recognition Incentive, ipamamahagi na ng Education Department simula bukas. DepEd, nagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. at sa Budget Department sa pagbibigay ng pinakamataas na SRI sa kasaysayan. Stop and Go Policy, ipinatupad ng PNP at LTO sa Camarines Sur upang maibsan ang matinding traffic na nararanasan ngayon doon. Trade Department, pinaigting ang tinawag na Rice Price Monitoring. Mabilis ang aksyon laban sa mga lumalabag, ipatutupad. At paghahain ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipapaubaya ni Pangulong Marcos Jr. sa Justice Department. Paghahain ng sampina sa dating Pangulo, pinag-aaralan ng DOJ. Una po sa ating mga balita, maagang pamasko para sa mga pasahero ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay dahil libre buong araw bukas, December 20, Biyernes, ang sakay sa LRT Line 1 at 2 maging sa MRT 3. Mahigit 1 milyong pasahero ang inaasahang makikinabang dito. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., ang nasabing inisyatibo ay isang simpleng paraan upang maibsan ang gastos ng mga Pilipino na abala sa paghahanda para sa Pasko. Ang pamahalaan ang magsasubsidize sa maghapong libreng sakay. Ang huling Biyernes bago magpasko ang may pinakamaraming na itatalang pasahero ng tren. Pinag-aaralan na ng legal experts. Yan ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa panawagang clemency para kay Mary Jane Veloso. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente. Nakarating na raw kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hiling na clemency ni Mary Jane Veloso kasunod ng kanyang pagbabalik sa bansa mula Indonesia para dito isilbi ang kanyang sentensya. Ayon sa Pangulo, bagaman wala namang ibinigay na kondisyon ng Indonesian government sa paglipat ni Veloso, ipauubaya na raw ng pamahalaan sa mga legal expert ang usapin ng paggawad sa kanya ng clemency. We still have to have a look at really what their status is. And then, of course, we're aware of the request for clemency from our representative, and we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Nanghingan naman ang Pangulo ng reaksyon hinggil sa rekomendasyon ng Quad Committee ng Kongreso na sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa dahil sa kampanya kontra illegal na droga, iginiit ng Pangulo na nasa jurisdiction na raw ito ng Justice Department. The recommendation ng Quadcom, gano'n naman talagang proseso, when they do an oversight hearing, meron silang findings, ipo-forward nila ngayon sa DOJ with their own recommendations as to how to handle the findings in the hearings. So we will go now to DOJ. Gayunman sinabi ng Presidente na mahabang proseso pa ito, lalo't kailangan pa anyang mangalap ng mga ebidensya para sa case build-up. Tingnan pa yan, marami kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from the House.
Ibinahagi naman ng Pangulo ang kanyang plano ngayong Pasko. Dito raw niya sa Maynila ipagdiriwang ang Pasko kasama si First Lady Luis Araneta Marcos. Nasa plano rin daw nila ang pag-akyat sa Baguio at pagbisita sa Ilocos. Gayunman, kahit Pasko, tuloy pa rin ang trabaho para sa Chief Executive. I don't have off days. Hindi ako kasama dyan. Hindi kami kasama sa bakasyon, sa holiday, sa weekend. Hindi kami kasama dyan. We're always on call. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang dapat ipangamba ang publiko kahit zero subsidy ang PhilHealth. Tiniyak din ng Pangulo na prioridad sa pagpapatibay ng 2025 national budget ang kapakanan ng mga Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang mga prioridad na proyekto ng pamahalaan ang mabubuhusan ng pondo sa susunod na taon. Yan anya ang dahilan kaya ipinagpaliban muna ang pagpirma para sa panukalang pambansang budget sa 2025 na una nang inanunsyong pipirmahan bukas. Paliwanag ng Chief Executive, kailangan pa kasing pag-aralan itong mabuti, lalo't may ilang pagbabago sa budget request ng ilang ahensya ng pamahalaan. At dahil lusot na ang panukala sa Kongreso, tanging ang veto power ng Chief Executive na lang ang maaaring gamitin para makontrol ang spending program ng bansa para sa taong 2025. I want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. And secondly, that there is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Ipinunto pa niya na kailangan maging maingat ang pamahalaan kung aling mga proyekto at programa ang kailangang iprioridad para matiyak na mapakikinabangan ito ng mga Pilipino nang hindi naman lumalaki ang utang ng bansa. We are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, hindi walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung ano saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Maging maliwanag. Hindi naman, it's not as if that we have, hindi naman tayo nagkaroon ng napakalaking budget napakalaking budget na savings. Hindi nga kulang-kulang eh. Kaya kailangan maingat tayo kasi yung ginagastos dyan, hindi naman karamihan, pero meron dyan, utang yan. Kaya kailangan mapunta sa tama para mabayaran natin yung utang. May bawi naman tayo dun sa ginastos natin, dun sa inutang natin. And that's what we are trying to clarify now. Kahapon, pinulong ng Pangulo ang ilang opisyal ng gobyerno para pag-usapan ang pondo sa susunod na taon. Ayon sa PCO, magkakaroon pa ng serye ng pulong ang Pangulo ukol dito bago tuluyang mapirmahan ang 2025 budget na ayon sa punong ehekutibo ay mapipirmahan bago matapos ang taon. Sa usapin naman ng budget ng PhilHealth, iginiit ng Pangulo na bagaman walang inilaang subsidy para sa budget ng korporasyon sa susunod na taon, pinawi niya ang agam-agam ng nakararami at tiniyak na hindi maaapektuhan ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Ipinunto pa niya na balak ng pamahalaan na dagdagan pa ang mga serbisyong ipagkakaloob ng PhilHealth sa susunod na taon. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa. Ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Matapos ipaubaya ni Pangulong Marcos Jr. sa DOJ ang rekomendasyon ng House Quad Committee
Tiniyak ng DOJ na gagamitin ang mga datos mula sa pagdinig at magpapatuloy sa pangangalap ng ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. Posibleng isabpina ang mga testigo kabilang si dating Pangulong Duterte na ayon sa DOJ ay maaaring kasuhan dahil wala na siyang immunity. Tiniyak ng DOJ na hindi basta harassment cases ang isasampa, kundi mga kasong may sapat na ebidensya mula sa Quad Committee at Task Force on EJK. Sa ilalim ng Department Circular 20, tutulong ang National Prosecution Office habang ang NBI, PNP o iba pang ahensya ang magsasampa ng kaso. If the evidence warrants, we will proceed with the filing of cases through the National Prosecution Service. But we assure everyone, kami po ay nakakasiguro na hindi po kami magpa-file ng any harassment case. But when the evidence warrants, pag meron po tayong sapat na ebidensya, we will hold people accountable. Formal nang natanggap ni House Secretary General Reginald Velasco ang ikatlong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa reklamo, inakusahan ng Vice Presidente ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, plunder and malversation, bribery, graft and corruption at iba pang high crimes na siyang nagsilbing grounds ng complaint na isinampa ng ilang grupo ng mga pari, mga abogado at iba pang organisasyon. Ayon kay Attorney Amando Vergil Ligutan, abogado ng mga complainant, nag-ugat ang reklamo sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kung saan nadiskubre ang umano'y maanumalyang paggamit ng Vice Presidente ng confidential funds at iba pang issue. The disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. We have instances of the same individuals receiving money from the public, but these individuals use different signatures. So the complainants believe that these disbursements were in fact illegal. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang change of command ceremony sa Philippine Air Force. Mula sa pamumuno ni retired PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño, inilipat na ang liderato kay Lieutenant General Arthur Cordura. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang mga napagtagumpayan ng PAFF sa ilalim ng liderato ni Pareño. Partikular na ang pagbabantay sa airspace ng bansa, pagsasagawa ng maritime patrol missions at pagtiyak ng territorial integrity ng Pilipinas. Pinuri rin niya ang papel ng Air Force sa pagtugon sa mga kalamidad at sa humanitarian efforts kung saan maraming Pilipino ang natulungan. Kumpiyansa naman si President Marcos na mas mapapabuti pa ang PAF sa ilalim ni Cordura, kasabay ang paghimok sa Air Force na ituloy ang mahusay na pagganap sa mandato nito, lalo na sa usapin ng depensa ng bansa. Nagtapos si Cordura bilang cum laude ng Bigkis Lahi Class of 1990 ng Philippine Military Academy. Kabilang sa mahalagang posisyon na kanyang hinawakan ay ang pagiging Vice Chief of Staff ng AFP. Gayon din ang Vice Commander at Chief of Air Staff ng PAFF, Commander ng Air Force Reserve Command at iba pa. These times call for vigilance and for resolve. There is no room for complacency, for any pause in our efforts to risk compromising the safety and welfare of the Filipino people. We must ensure that the continued modernization of our armed forces remains a priority, empowering us to protect the ideals that define our nation. Binisita ni Japanese National Advisor Akiba Takeo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Nagpulong ang dalawang lider tungkol sa pagpapaigting ng tulungan para matiyak ang seguridad ng dalawang bansa. Niregaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ng birthday cake si Takeo dahil nataon ang kanyang courtesy call sa kanyang ika-65 kaarawan. Dinipensahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pamamahagi ng iba't ibang ayuda ng pamahalaan. Buwelta ng liderato ng Kamara sa mga kumukontra sa pagbibigay ng ayuda. Handa ang gobyerno na patunayan kung saan napupunta ang pondong inilalaan sa ayuda. Binigyan din ni Romualdez na lahat ng programa ay may totoong taong benepisyaryo at resibo. Hindi na nakikita ng Department of Trade and Industry o DTI na tataas pa ang mga presyo ng pang Noche Buena items bago matapos ang taon.
Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Hindi natataas pa ang presyo ng mga Noche Buena grocery items hanggang matapos ang taong 2024. Iyan ang iginiit ng Department of Trade and Industry kanina sa kanilang pag-inspeksyon sa Guadalupe Public Market kasama ang Department of Agriculture. Tinatayang mababa sa 5% ang itinaas ng ilan sa mga Noche Buena items, partikular na ang macaroni pasta at sandwich spread dahil sa holiday season. Pero may ilan rin namang hindi gumalaw ang presyo. Depende sa brand ng mga Noche Buena items. Kontrolado namin yung prices, no? But not for all the products. Siyempre, kinausap rin namin yung mga manufacturers and yung mga brand owners if they can actually just leave the prices the same as last year. Hinikayat din ng DTI ang mga mamimili na bumili ng bundle o wholesale para sa mas mababang presyo. Kung ang Noche Buena grocery items ay hindi gaanong tumaas ang presyo, umaaray naman ang ilang mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Kagaya na lamang ni Rowena na isang single mother at may 3 anak. Aminado siya, nahirap siya kung paanong pagkakasyahin ang kanyang budget kada araw para sa pamamalengke. Ay, sabi ko, pagkakasayin ko na lang po yung mga halagang 200, mga ganon. Kasi kami na lamang po 4 na sa loob ng bahay. Ngayong Pasko, kailangang maghigpit ng sinturon dahil karamihan sa mga pangunahing bilihin ay tumaas ang presyo. Nasa 20 pesos kasi ang itinaas ng presyo ng manok. Ang dating 200, ngayon ay 220 pesos na. Maging ang baboy ay tumaas ng 10 piso at inaasahan pa itong tataas ngayong linggo at sa susunod pang mga araw kung saan naglalaro ang presyo nito sa 300 pesos hanggang 390 pesos. Suki-suki na lang po. Ang importante po yung halimbawa may mga suki kami, dapat maganda yung bibigay mo para balik-balikan ka. At ang gulay at isda ay rumatsada rin ang presyo. Karamihan sa mga tumaas ay ang mga gulay na galing sa Baguio. Well, nakausap din namin yung mga tindera at sabi nila nag-increase kasi nga yung demand talaga tumaas. As we all know, meron tayong problema pa sa ASF. So sa baboy talagang expected tumaas. Pero sa kabila ng mataas na presyo ng bilihin, tuloy pa rin ang bintahan ng tig 40 pesos na well-milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Mas mababa ito kumpara sa 42 to 62 pesos na pangkaraniwang presyo ng kilo ng bigas. Ang 40 pesos rice ay bahagi pa rin ng Rice for All program ng gobyerno. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang infrastructure projects na makakatulong sa mga magsasaka at mabilis na pagtugon sa mga sakuna. Kabilang dito ang pagtatayo ng Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project. Makakapagpatubig ito ng 14,000 ektarya ng sakahan na mapapakinabangan ng halos 32,000 pamilya. Ang proyektong nagkakahalaga ng mahigit 37 bilyong piso ay magsisimula sa susunod na taon at inaasahang matatapos sa 2030. Aarangkada na rin sa susunod na taon ang 25 billion pesos na ABC o Accelerated Bridge Construction Project. Magtatayo ng 7 tulay at viaduct sa mga prioridad na lugar at gagawa rin ng 22 response bridge na magsisilbing alternatibong daan sa panahon ng emergency o kalamidad. Nagpasalamat ang Department of Education kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay Budget Secretary Amena Pangandaman para sa 20,000 peso Service Recognition Incentive o SRI para sa bawat guro at non-teaching personnel sa ilalim ng kagawaran. Kasunod ng Administrative Order No. 27, iprinuseso na ng DepEd ang requirements para sa pamamahagi ng SRI 2024 na siyang pinakamalaki sa kasaysayan ng kagawaran. Kapag nailabas na ang pondo, ibababa sa regional offices ang pera para sa December 20 na maipapamahagi. Ako po si Eliseo Toscano, niraan sa Barangay Manubuan. Hindi lingid sa atin na kung walang titulo ang iyong sinasaka o yung lupa, hindi ka talaga makapa-improve. Pero ngayon, makikita man natin na yung pursigi kaming mag-asawa talagang nandyan na.
Kaya nagpasalamat kami dahil dito. Ito ang nagpapalakas sa amin na magtanim upang yung kinabukasan namin masagana. Kaya masasabi ko na itong titulo na ito ay talagang nagpapatibay at saka nagpapalakas sa isang tao. Pero kung wala kang ganito titulo, medyo alanganin ka. Kasi alam natin sa kapanahonan ngayon, mahirap. Mahirap ang mag-improve sa lupa na yung sinasaka. Pero kung meron ka ng titulo, lahat-lahat talagang magagawa mo. Kaya malaki talaga ang pasalamat namin. Kung wala kang lupa na siguro na iyong-iyo, hindi ka makapagpupundar ng maganda. Kaya salamat ako sa DAR municipal level at sa provincial level, lalong-lalo na sa ating DAR secretary at sa ating presidente, mahal na presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Handang irekomenda ng Kamara ang 1 taong suspensyon sa pagbabayad ng premium ng lahat ng miyembro ng PhilHealth. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, depende ito sa resulta ng kanilang investigasyon ukol sa financial stability ng PhilHealth. Kung sakaling mapatunayang sobra-sobra at may hindi nagagamit na pondo ang PhilHealth, pwedeng ikonsidera ang 1 taong moratorium sa pagbabayad ng premium bilang relief measure sa harap ng mataas na halaga ng bilihin. Target din ng Kamara na palawigin pa ang benepisyong hatid ng PhilHealth sa lahat hanggang maabot ang kanilang pangarap na zero billing sa mga ospital. If funds remain stable and in surplus, we will recommend a 1-year suspension of premium payments for all paying members. This will serve as a form of relief to millions of Filipinos already grappling with inflation and rising prices. Dinamayan ng Bago City Local Government ang kanilang mga kababayan na naapektuhan ng Bulkang Kanlaon. Ang mga empleyado nga ng LGU magsasagawa ng mga aktibidad para sa mga evacuee. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa halip na mag-Christmas party, binigay ng Bago City Government ang mga handa nila sa mga kababayan nilang nasa evacuation center. Sa Facebook page ni Bago City Mayor Nicolas Yulo, nakasaad ang desisyon ng LGU na kanselahin ang kanilang Employees Year-End Assembly 2024 o Christmas party ngayong araw bilang pakikiisa sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Bukod pa rito, kada grupo ng mga empleyado sa Bago City Government ay mag-a-adapt ng evacuation center para sa isang araw na aktibidad kung saan makikisaya sila sa mga residenteng apektado bilang pagdiriwang ng Pasko. Sa datos ng Office of Civil Defense Western Visayas, halos 1,000 individual sa Bago City ang nasa mga evacuation center matapos lumikas dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon noong nakaraang linggo. Mula sa PBS Radio Pilipinas, Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Ipinatutupad ng Philippine National Police at Land Transportation Office ang 30-minute interval na stop-and-go scheme sa mga sasakyan para maibsan ang matinding traffic sa Camarines Sur. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Chris Novelo ng Radyo Pilipinas, Naga. Tulad ng dati na madali lang yung biyahe. Ngayon, Paskong Pasko, ganito pa. Isa lamang si Kuya Ruben sa mga apektado ng matinding traffic sa bahagi ng Anday Highway sa mga bayan ng Sipokot, Ragay at Lupi sa Camarines Sur. Halos 24 oras daw ang biyahe papuntang Metro Manila hanggang Bicol at pabalik, habang inaabot naman ng 2 araw ang biyahe papuntang Visayas. Dahil ito sa mga kinukupuning kalsada na sinabayan pa ng unti-unting pagguho ng lupa sa bayan ng Lupi. Pusad pagong talaga siya kasi gawa nung 1 lane lang doon sa may Lupi, gawa nung gumuguhong lupa. At para masolusyonan ang usad pagong na trapiko, napapatupad na ngayon ng 30-minute interval na stop-and-go scheme ang Regional Highway Patrol Unit 5 at Land Transportation Office para sa mga sasakyan papunta at palabas ng Camarines Sur. Apila pa ng mga otoridad sa mga motorista sumunod at maging disiplinado. Kung susundin lang lahat ng motorista, yung 30 minutes stop and 30 minutes go, kung susundin lang yung sistema namin, wala tayong problema dyan. Kaya lang, nagkakaproblema tayo dyan, merong mga motorista na nanunggugulang to other motorists na kahit na hindi pa nila termino, pumapasok sila.
Samantala, target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maging 2 lanes ang bahagi ng Andaya Highway sa Barangay Kabutagan sa Bayan ng Lupi sa pamamagitan ng paglalagay ng steel sheet pile at backfilling sa lugar. Nakikipagtulungan na rin ang ahensya sa mga otoridad para hindi makaabala sa trapiko. Mula sa Radyo Pilipinas, nagako si Chris Novello ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Binuksan sa Quezon Memorial Circle ang Presidential Car Museum kung saan tampok ang exhibit sa tamang asal sa kalsada at batas trapiko. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jana Pineda ng Philippine Information Agency National Capital Region. Inilunsad ng National Historical Commission of the Philippines ang tamang asal sa kalsada o Task Central Hub kasabay ng muling pagbubukas ng Presidential Car Museum sa publiko sa Quezon Memorial Circle. Layo ng interactive exhibit na ito na gawing prioridad ang kaligtasan ng mga bata sa kalsada sa pamamagitan ng pagtuturo ng batas trapiko, wastong disiplina at iba pang basic road safety tips upang maiwasan ang aksidente. Nasimula ng konstruksyon ng Task Central Hub sa pakikipagtulungan ng NHCP sa San Miguel Holdings Corporation na nagpaabot ng kanilang suporta sa mga programang makakatulong sa pagsusulong ng road discipline sa bansa. Ayon naman kay NHCP Chair Regalado Trota Jose Jr., mahalagang palawakin ang kaalaman ng mga bata tungkol sa batas trapiko habang maaga upang matutunan nila ang mga tamang asal sa kalsada at lumaking mga responsableng road users. Bukas ang Presidential Car Museum at Task Central Hub sa publiko alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon mula Martes hanggang Linggo. Sa pamamagitan ng Task Central Hub, inaasahan ng pamahalaan na mas magkakaroon ng ligtas at disiplinadong kalsada ang ating bansa, lalo na para sa mga bata. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jana Pineda, Balitang Pambansa. Nagtagisan sa galing at pagkamalikhain ng 8 paaralan sa Inter-School Lantern Parade na idinaaw sa Tabuk City, Kalinga. Ibinida rin dito ang makulay na kultura ng lungsod at ng lalawigan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Irel Signao ng PIA Cordillera. Makulay at maliwanag ang pagdiriwang ng Yuletide season dito sa Tabuk City kung saan isinagawa ang Inter-School Lantern Parade sa Dagupan Sentro. Layunin ng aktibidad na inorganisa ng iba't ibang opisina ng Tabuk City Government na itaguyod ang talento ng mga estudyante maging ang kultura ng lungsod. Sa temang Illuminating Culture and Community, nagtagisan ang 8 paaralan dito sa Tabuk City kung saan ibinida nila ang makulay na kultura ng lungsod at ng probinsya. Ipinakita ng mga partisipante ang kanilang creativity sa pamamagitan ng mga lanterns na gawa mula sa eco-friendly at indigenous materials. Ang mga disenyo ay hango sa lokal na kultura ng Tabuk. Unique lang siguro is we are promoting yung spirit of unity, bringing out the best from our students through yung promotion, of course, of our culture. Nagkaroon din ng presentations kung saan tampok ang kultura ng lungsod at ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Pasko. Nag-enjoy kami kasi one of family bonding anti-kakastoy nga event. Sana agtultuloy pa kasi nagbayag nga agbuy-buya ti-kakastoy. Nakuha ng Tabuk City National High School ang unang pwesto, ikalawa ang New Tanglag National High School, habang ikatlo ang Kalinga State University Laboratory High School na nag-uwi ng cash prizes. Mula sa PIA Cordillera, Irel Signao para sa Balitang Pambansa. Muling naging makulay ang bayan ng Pototan na tinaguri ang Christmas capital ng Western Visayas sa pagbubukas ng taunang Iwag Festival of Lights. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Lizel Marie Lamasan Ejeda ng Philippine Information Agency, Iloilo. Napapaligiran ng makukulay at matiningkad na Christmas lights ang plaza ng Pototan kasunod ng pagbukas ng Iwag Festival na may temang Christ is the true light that enlightens the world sa taong ito. The core reason for Christmas is Christ and at the same time the togetherness of the Filipino family. And that's how we build together as one Pototan, one nation, one country. Sa bawat kislap ng Christmas lights, fireworks at magagandang disenyo ng parol, ito ay nagdudulot ng labis na kasiyahan sa bawat tao na dumadalo rito. Yes, wow, it is fun and I love it. Actually, first time fun mag-join na sandakan, makamit sa Pinangunahan ni Mayor Rafael Enrique Lazaro, Congressman Lawrence Defensor, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.,
at mga lokal na opisyal ng putotan ang switch-on ceremony. Taong 1997 noong sinimulan ang tradisyon ng Iwag Festival of Lights, kung kaya tinawag ang bayan ng Putotan bilang Christmas Capital of Western Visayas. Sa loob ng 16 na araw, mula December 16 hanggang January 2, matutunghayan ang iba't ibang pakulo ng Iwag Festival, katulad na lamang ng food bazaar, Christmas market at Christmas lights. I'd like to invite everybody, not only those from Iloilo, but hopefully who are in town for the holidays, to bring their family and enjoy, because we have a lot of things for the whole family. There is a Banwas ang Putotan. Ang pagdiriwang ng Iwag Festival of Lights ay isang sama-samang pagsisikap ng mga residente ng bayan, lalo na ang grupo ng mga bihasang taga-disenyo ng ilaw. Patunay at simbolo ito ng isang masaganang kultura na pamana sa bayan ng Putotan tuwing sasapit ang Pasko. Mula sa Philippine Information Agency Western Visayas, ito si Lizelle Marie Lamasan Ejeda para sa Balitang Pambansa. Pilipinas, 6 na araw na lang. Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.